Nagbabagat at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakad-lab! Natatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalakad-lab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab sa 558 DZXL. Tuloy-tuloy mga kasama mga naglalagablab na balita ngayon pong umaga ito ng Martes na tayo, 14 na Enero 2014. Alam po ni Weng de la Peña, solo flight. Ako si Buddy Oberas. Meron pong nangyaring balita sa Quezon City. Hinold up ng mga tatlo sila riding in tandem. Grabe naman. Tatlo ho sila sakay ng motorsiklo. Isang supervisor ang binaril. Hinold up pa. Kaninang pasado alas 2 na madaling araw sa bagay ng Panay Avenue, Sergeant Esguera. Critical ngayon sa Capital Medical Center. Ang biktima si Joman Poras, 40 anyos, ang supervisor ng Gerardo Bar and Restaurant. Ang kwento ni Jane Mata, isa sa mga kasama ni Poras, paglabas nila sa nasabing bar, bigla na lamang sumulpot sa nilang harapan ng tatlong sospek na sakay po ng dalawang motorsiklo. At dalawang motorsiklo pala. Posible anyang natsyempohan daw sila ng mga salarin dahil palabas na sila sa nilang trabaho. Pero malakas naman ang hinala ng pulisya na talagang inabangan ng tatlong sospek ang grupo ni Poras. At tulad ng dati, tuloy po investigasyon ng otoridad. Sa Maynila, sinaksak na binaril pa isang lalaki sa kabahan po ng Santo Cristo. Panulukan yan ng Recto at Binondo kagabi. Kilala ang biktima si Vicente de la Cruz, 29 anyos at isang vendor sa May Parola. Sa kwento na ilang saksi sa krimen, naglalakad lamang si de la Cruz sa nasabing lugar ng bigla itong harangin ng tatlong sospek din saka kinumpronta. At sa kalagitnaan ng komprontasyon, bigla na lamang bumunot ng patalim ang isa sa mga sospek sa kinundayan ng saksak si de la Cruz. Nagawa pang manlaban at mga takas ang biktima pero hindi na ito pinalagpas ng mga sospek at kagad na binaril na dahilan po ng kanyang kamatayan. Naglalakad sa 558 DZXL. Bunat Palaro. Ibabalik na po ng San Miguel Corporation ang pangalang San Miguel Beer Team. Kapalit ng Petron Blaze sa Philippine Basketball Association sa ngaling may pagpatuloy na ng championship tradition. Para sa ika-25 anibersaryo ng Grand Slam feat ng San Miguel noong 1989, ibabalik po ang dating pangalan ng team para sa second conference ng PBA, yan yung Commissioner's Cup. Ayon kay San Miguel Corporation President Ramon ang panahon na para ibalik ang pangalan ng pangunahing produkto ng SMC sa PBA. Sa kabuuan ng San Miguel franchise ay nanalo na ng 19 na PBA championships kabilang ang makasaysayang 1989 Grand Slam victory. DZXL Showbiz Balita. Wala po si Loli. May naasikaso lang yung hindi ko masabi kung ali o mama. May naasikaso lang po in between. Nandito si Genitals. Ayan. Morning. Magandang morning kasamang Buddy. Ito. Nakapagtala nga ng record-breaking sales ang 39th Metro Manila Film Festival na umabot ng 1 bilyong piso. 1 bilyong piso. Yes, ang laki. Ayon sa MMDA, patunay lamang na marami pa rin ang tumatangkilik sa Pinoy films kahit na kakumpetensya nito ang mga foreign movies. Nangunguna pa rin ang pelikula na My Little Bossing na kumita ng tumataginting na 376 million pesos habang maliit lamang ang diferensya ng second placer na Boy Girl Bakla Tomboy at may kitang 375.45 million pesos. Pangatlo pa rin ang Pagpag na kumita ng 170.5 million pesos at ang pang-apat ay Kimi Dora. Yan. May napanood ka ba dyan sa mga yan? Wala po. Wala. Sayang. Yes.
At yan ang aking showbiz balita kasama mo sa DSXL News Center. Ako po si Jenny. Taka sa Sintabuk sila lahat. Tatak, Armen. Thank you, Janita. Hindi kaskas, hindi tumatras, medyo madulas. Ito ang balitang Panghimagas. Andito na si Paybe, mga summer. Morning, Paybe. Kasama, good morning kasamang body. Ciao, Shanghao. Hi. Bago ko dun sa kanta mo. Saan? Yung kanina lang. Sa fireworks? Kasi hindi mo masyado naririnig. Kasi alam ko in love ka eh. Si Lol, ay si ano. Wala si Loli. Kasamang Weng. Wala. Si Boss Wing, wala rin. Kasi yung news ko taga Saan ba nangyari yan? Sa Paris. Nako, delikado. Buti na lang. Buti na lang. Sige. Alam niyo ba mga kasama na hindi na lang ngayon matatagpuan sa Paris ang mga romantic paintings at sculptures? At hindi na lang din ngayon mararanasan ng icy cold air sa Arctic Circle. Itong dalawang ito ay matatagpuan na ngayon sa iisang lugar na lang. Ba? Ang mag-partner na si Luke Voisin at Matthew Brisson ay naisipang gumawa ng hotel na may konseptong pinagsamang Paris at Arctic Circle o sangka pa, diba? Ang kanilang buong hotel ay gawa lang naman sa yelo. Mula sa designs at mga kwarto, lahat ay puro yelo. Naku, tiyak na lalamigin ka dito kasama. Grabe. Lamig pa naman ng panahon lalo ngayon. Yun nga eh. Pasok ito sa isa sa pinakamalaking hotel sa mundo na gawa sa ice. At sa halagang higit 2,000 pesos, pwede ka nang mag-day tour sa limitadong oras. Ito siya makakasama. Isang Yelo? example ng yelo na kwarto na gawa sa yelo. Sa nilang hotel suite. Gusto ko mag-stay doon sa hotel undersea. Ilalim ng dagat. Ayos siya, Pwede, underwater. Okay. Sino isasama mo dyan? Wala pa. Thank you, baby. At yan po ang balitang Panghimagas. Kin DZXL, Sinwon, Chong Sin, Washer, Phoebe, Tatak, Carmen. DZXL Tulat Trapiko. Eto na siya! Sylvester Rambo, Loverboy, Labay. Laba ng Commonwealth. Morning, Rambo. Yes, Aurora Boulevard. Teka muna. Hindi maganda yung signal mo. Kasamang buddy. Yan. Mas okay ngayon yan. Mas okay rito. Yan. Lalaking lalaki ka na. Siyempre naman. naman ng kapag ganitong umaga, kinakailangang malalaman ng ating mga tagapakinig na kung saan sila pwedeng dumaan kasamang body ilan Tama. na sa kaba ng Aurora Boulevard. Ipagpatuloy Sa mo. babaw ay banayad ang usad ng mga sasakyang bagyang bumabagal sa harapan ng dito sa Peaceway dahil maraming mga estudyante. Estudyante ulit. Alam mo naman pag mga school Balik na semestre. labas-pasok sila. Mag-iingat ka sa mga salita mo. Ibig sabihin pumapasok sa mga eskwelahan. Dahil minsan, alam ko ikay mahilig sa sundot hatid. Iya ka sa mga body. Tama na. Ito. Nakikinig ako kay Boss Ray Langit kanina umaga eh. May sipon din yung mama. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Medyo pag ito sipon po tayo. So ano, may mga traffic enforcer naman ba? Meron naman na kasamang nagpadino sa kahaba ng Aurora Boulevard at magkabilang linya patungo sa Cubao at patungo naman sa bahagi ng Antipolo, Marikina. Meron naman ako nakikitang traffic enforcer. Pero tulad ng dati, walang pagbabago sa dami ng mga sasakyan. Wala pa namang mga vehicular accident na nadaanan. Pero yung volume ng mga sasakyan, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit mabagal ang usad ng mga sasakyan sa Katipunan patungo naman sa bahagi ng Cubao. Patungo naman sa bahagi ng Katipunan, panay hanggang mabagal ang usad ng mga sasakyan. Moto! And Moto for today,
kasamang body para kay Jimmy Mendoza, nakikinig si Nika Dao at si Mark Balmores at Dayusip Layusip, ayan, at Bal. Dami ditong mga kasama natin, lalo si Professor Enric San Juan, si Jimmy, si Joby Man, ay si ano pala, ang body, si Jennifer Villamor Tusok ng Laguna. Motto, start where you are, use what you have, do what you can. Tagalog! Tagalog, kasamang body, mag-umpisa ka, saan ka naroon, kung saan ka naroon, gamitin kung anong meron ka, at gawin ang iyong makakaya. David Dunn. Walang ganon. Wala. Thank you, Rambo. Kasama nga bari, kasama mo sa tama ng Aurora Boulevard sa Silvestre. Lamay tama, Parang Naglalagablab na mga balita. Dire-diretso naglalagablab na balitang tatak RMN ay yun na paringgan makasama sa DCXL 558 ngayon po umaga ng Martes, January 14, 2014. Kasama yung serbisyo publiko buhat sa Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Obera sa ngalan po ni Weng de la Peña. Lahat sa DCXL ay tatak RMN. Sumayin niyo ang 12 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Tiyan DZXL 558, ang bagong kasama mo.